Durant mapalad kay Devin Booker, DeJounte back-to-back buzzer beater, angkop sa Warriors, swakto ang hinihingi ng Atlanta Hawks bilang kapalit, at LeBron at Davis direktang lumabas sa arena matapos matalo, hindi na nagpaalam. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang $1,299. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more high-quality shoes. Si Devin Booker ay hindi sinayang ang pagkakataon. Ang Phoenix Suns ay nakuha ang 123-109 victory laban sa New Orleans Pelicans sa araw na ito, na itulak nila ang winning streak patungo sa 4 na laban at may overall record na 23-18 sa season. Si Booker ay nakuha na ang 6th career game na nakapagtala ito ng 50-plus points. Tinapos niya ang laban ngayon na may 52 points, kasama ang 18 of 30 shooting sa field, kabilang ang 4 rebounds at 5 assists. Ang Suns ay naging tremendous sa first quarter matapos nakapagtala si Booker sa opening period ng 25 points. Siya ay naging second player sa lahat ng season, maliban kay Mikal Bridges na na-accomplish ang feat na ito. Ang Phoenix ay dinala ang momentum na ito sa locker room, kasama ang 69-52 advantage. Ang New Orleans ay nalimitahan lamang sa tanging 3 of 30 shooting mula sa downtown, habang ang Suns ay napuwersa ang 8 turnovers sa first half. Ito ay naging back and forth sa third quarter kasama ang runs mula sa both sides, bago pa man nakuha ng Phoenix ang 100-80 lead sa pagpasok ng final 12 minutes. Ang Suns ay naitulak ang lead patungo sa 30 sa halfway hanggang sa fourth quarter. Inubos ang bench sa natitirang 4 minutes at tuluyang narinig ang final buzzer na tumunog para sa another victory. Si Kevin Durant ay nakapagtalid ng 26 points kasama ang 5 rebounds, 2 steals at may 9 assists. Ang Phoenix ay babalik sa bahay para harapin ang Indiana Pacers sa paparating na linggo. Sa ibang balita naman mga kaibigan, ang magkaroon ng buzzer beater sa season ay isa ng accomplishment. Ngunit ang magkaroon ng dalawa ay nakakaloka na. Ang magawa ang buzzer sa back-to-back games? Ito ay karaniwang hindi nangyayari, ngunit ito ang mismong ginawa ngayon ni DeJounte Murray, na kung saan naitama niya ang pangalawang magkasunod na buzzer sa laban, at ang Hawks ay nakuha ang impressive win sa road laban sa Miami Heat. Ang Atlanta ay naglaro na wala ang point guard na si Trae Young para sa laban na ito, at malaking underdog sa laban kontra sa halos malusog na Miami Heat team. Ang Miami ay halos denominate ang Hawks nitong mga nakaraang seasons, ngunit ang Hawks ay napagmay-ari ang sapat na laban sa pagkakataon na ito at tuluyang kinuha ang much-needed win. Ang Atlanta ay sinirado bilang 11.5 point underdog sa lahat ng sportsbooks. Ang starting 5 na wala si Young ay napalitan ni Bogdan Bogdanovic, ang player na naging starter sa tuwing wala si Young sa mga laban, kasama sina Murray, Saddiq Bey, Jalen Johnson at Clint Capela. Ang Miami naman ay pinagsimula sina Caleb Martin, Tyler Herro, Jimmy Butler, Nikola Jovic at Bam Adebayo. Ito ay napakahirap isipin kung paano nga ba ito sisimulan ng team laban sa Miami Heat sa laban na ito. Wala si Young, kailangan nilang umasa kay Murray at kay Bogdanovic na buhatin ang opensa at magiging banta sa perimeter, at ito nga ang nangyari sa panimula, na kung saan si Murray ay nakapagtala agad sa kanyang first 9 points at ang Hawks ay naitama ang 5 3-pointers sa first quarter, at ang Hawks ang tumapos sa unang yugto kasama ang 32-24 lead, na kung saan isang sorpresa. Sa second quarter, ang mga bagay ay mas dumikit. Ang Miami ay nagsimulang nabuhayan sa offense, at ang halos dito ay nagmula sa effort ni Duncan Robinson. Si Robinson ay mayroong 11 points sa quarter at pinangunahan niya ang 55% shooting ng Heat. Ang Atlanta ay hindi naman naging mahirap sa puntong ito, ngunit ang Heat ay ang mas naging mahusay sa bola at nakat nila ang deficit patungo sa isa. Ang Atlanta ay mayroong shooting na 47.8% sa field sa half at 42.1% mula sa tres. Si Murray ay mayroon ng 15 points at 5 assists. Ang Miami ay nakapag-shoot ng 44.7% sa field at 42.1% sa tres sa first half.
Si Butler ay mayroong 13 points, Hero na may 10 points, at Robinson na may 14. Patungo sa natitirang huling 2 minuto sa laban, alam ng lahat na si Jimmy Butler ang hahawak sa bola at ito nga ang eksaktong nangyari. Wala nang 1 minuto ang natira, ang Hawks ay na-trailed ng 3, ngunit si Clint Capela ay na-fouled at nagkaroon sila ng tsansa na putulin ito sa isa. Si Capela ay nakikilala bilang hindi gaanong good shooter free throw, ngunit siya ay naging solid sa taon na ito at naitama ang parehong dalawa para dalhin ang Atlanta sa 105-104. Ang nangyari, syempre ang Atlanta ay nangangailangan ng stops sa depensa at nakikita na kailangan nila ang importanteng isa. Ang shot clock ay papalapit ng magtapos at ang bola ay nasa kamay ni Butler, ngunit pinasa niya ito patungo kay Tyler Hero at naitama ang 3. Muli ito ay tanaw na tapos na para sa Hawks. Ngunit sa sumunod na possession, si Bogdanovic naman ang nakapag-draw ng foul at nakuha ang 2. Ang Atlanta ay wala nang natirang foul at hinayaan na lamang magtapos ang laban. Pero dahil sa miss ni Hero, agad-agad kinuha ni Murray ang rebound at mabilis nagtungo sa kabilang court para gawin ito. Ang Hawks ay ang nanalo sa laban na ito, nakuha ang kanilang 3rd consecutive win at napaakyat ang record patungo sa 18-23. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa panalo na ito ng Hawks? Sa sumunod na balita naman mga kaibigan, para sa Golden State Warriors, ang matalo sa 8 sa kanilang huling 11 games ay isa ng panganib sa team na siyang nawala ngayon sa playoff picture. Ang tanging panahon lamang na dapat itanong sa organisasyon ay kung gusto nga ba nilang iligtas ang natitirang huling mga taon sa career ni Stephen Curry? Isang bagay na napakahirap basahin. Si Curry ay magiging 36-year-old na sa paparating na March. Matapos ang lahat, ang Warriors ay hawak ngayon ng 12th sa West, 2 spots ang layo para magawa ang play-in tournament. Maraming mga pangalan ang nagsisiliparan sa paligid na naging konektado kasama ang Warriors bago ang next month's NBA trade deadline. Ngunit isa sa naging makabuluhan para sa team ay ang pangangailangan nila sa playmaking. At ito nga ay makikita nila sa Atlanta Hawks na si DeJounte Murray. Ayon sa The Athletic, si Murray ay nakalink ngayon sa Warriors bilang best fit kasunod ang trade deadline. Siya ay hindi magiging mura. Ang Warriors ay kailangang isuko ang 2 first-round picks para makuha ito na kung saan ito ang hinihingi ng Atlanta. Marahil ang presyo ay mapapag-usapan pa para bumaba. Lalong-lalo na na-consider nila ngayon ang unwieldy 4-year, $114 million extension ni Murray. Ang Warriors ay kailangang gumawa ng sugal sa taon na ito para kay Curry at si Murray ay ang marahil ang tao na kukumpleto dito. Ang mapares si Murray kay Curry ay ang makakapagbigay sa Warriors ng more sensible backcourt at ang Golden State ay willing itapon ang kontrata ni Paul na siyang laging injured sa halos buong taon. Ito ang badly needs ng team sa depth at si Murray ay ang player na kayang punan ng minutong iiwanan ni Paul sa guard spot. Isang Eastern Conference executive ang sinabi sa Heavy Sports sa linggong ito na ang mga bagay kasama si DeJounte Murray sa team na siya ay hindi lamang isang very good defensive player kundi pati na rin na siya ay isang offensive player at the same time. Ilagay mo ito sa Warriors at makikita ng lahat na siya ay magiging katulad ni Stephen Curry. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman mga kaibigan, naging mapait para sa Lakers ang naging laban nila ngayon kontra Brooklyn Nets na kung saan wala silang naging sagot sa mainit na performance ni Cam Thomas na siyang nakapagtala ng 33 points sa laban, Nick Claxton na may 22 points at 14 rebounds. Sa Lakers hindi umubra ang effort ni Anthony Davis na may 26 points at 12 rebounds, LeBron James na may 24 points, 11 rebounds at 5 assists, at matapos nga ang laban, agad-agad lumabas sa Crypto.com arena ang dalawang Lakers superstars. Final score, Brooklyn 130, Lakers 112. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa pagkatalong ito ng Lakers? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact.
never looking back. I'ma keep myself on track.